Magandang umaga sa inyo mga bata. Tayo ay magsitayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpagpapatawad namin sa mga nakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo mga bata at tatawagin ko ang inyong mga pangalan isa-isa at sabihin present kapag kayo ay narito. Anton, present. Russell, Iziela, Skyle, magaling at narito kayong lahat. Kamusta kayo mga bata? Wow, magaling at kayo ay masaya. At sino bang kumain na dito? O bakit kayo hindi kumain? Tayo ay dapat kumain bago tayo pumasok sa eskwela para mayroon tayong sigla. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, meron muna tayong ditong classroom rules o sa Tagalog ay alitutunin sa silid-aralan. Una, sumunod sa mga tagubilin ng guro. Pangalawa, itaas ang kamay kapag sumagot. Pangatlo, gumamit ng po at opo. Pang-apat, linisin ang paligid at lumupo ng maayos. Panglima, ayusin ang mga gamit at silid-aralan. So ito'y tinaguri ang sigla. Naintindihan ba mga bata? Magaling at naintindihan? Tapos na tayo sa ating alituntunin sa silid-aralan. Bago tayo dumako sa ating aralin, meron muna akong kaunti o mabilisang ipapahula sa inyo. Easy? Tama. Ang ating mga tatay ang haligi ng tahanan. Kumbaga, sila ang tumutulong sa atin, sila ang nagbibigay ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ano naman ang ginagawa ng mga anak? Tama, ang anak ay sila ang nag-aaral o pinapaaral ng ating mga magulang o ang ating tatay para din makatulong sa ating mga tatay, sa ating mga nanay, sa ating lahat ng pamilya kapag tayo ay nakapagtapos. Pangalawa, ano ang nasa litrato? Kobe? Tama. Narito ang nanay. Ano ang ginagawa ng ating mga nanay? Trisha? Tama. Ang ating mga nanay, sila ang ilaw ng tahanan. Sila ang nagmamahal, nag-aalaga natin sa ating pang-araw-araw kapag tayo ay nasa bahay. Sila ang nagpapakain sa atin, nag-aalaga, at nag-aayos ng ating mga gamit. Hindi lang sa ganyang pamaraan, kundi ang ibang mga nanay rin ay nagtatrabaho para maibigay ang mga pangangailangan natin. Magaling mga bata. Dito naman tayo sa panghuling litrato. Ano ang nasa litrato? Tama. Narito ang lolo, nanay, tatay, lola, ate, kuya, at bunso. Ano ang tawag nito? Ano sa palagay niyo ang tawag nito? Tama. Nasa litrato ay isang buong pamilya. Mahal niyo ba ang inyong mga pamilya? Dapat lang natin mahalin ang ating mga pamilya dahil dito rin natin kinukuha ang ating gusto
isa rin sa ating mga inspirasyon sa ating buhay. Kaya kailangan natin mahalin ang ating mga pamilya, pahalagahan din natin. Palakpakan naman natin ang ating mga sariling mga bata. Kahapon, nilakay natin ang tungkol sa magkakaibigan na hayop. Ano-ano kaya mga hayop na ito? Tama, ito ang aso, pusa at ibon. Ano ang kanilang relasyon? Tama, sila ay magkakaibigan. Ngayon, tayo ay dadako sa ating aralin ngayong araw. Base sa ating aktibidad na ginawa, ano kaya ang ating aralin ngayong araw? Nanay, pwede. Tatay, pwede na rin. Malapit na. Tama, tungkol sa ating mga pamilya. Ang ating aralin ngayon ay tinamuguri ang aking pamilya. Bago tayo dumako sa ating aralin, meron muna akong tula. Alam niyo ba ang tula? Ang tula ay isang uri ng akbang nagpapahayag ng damdamin o kaisipan sa malikhaing paraan. Binubuo ito ng talutot, linya ng mga salita at saktong pangkat ng mga talutot. Karaniwan sa tula ang tugma na magkakasuntunog ang pwedeng pangpantig ng mga salita sa dulo ng bawat talutot. Ngayon, magtutula ako at kayo ay makinig sa akin ng mabuti. Ang ating tula ngayon ay tinaguri ang iba't ibang uri ng pamilya. Ngayon, ako ay magtutula. Kapag tayo ay nalulungkot o kaya ay natatakot, sa pamilya tayo tatakbo at yayakap ng todo. Pagkatapos magmana ng kay tatay at humilig sa pisngi ni nanay, yayakapin sa naman hindi ipagpapalit. Mga kapatid ay palaging nariyan, lagi ka nilang tinutulungan. Sina kuya at ate, tagapagtanggol mo at kinikiliti sa inyong mga bunso. Masiglang babati kay lolo, magandang umaga po sa inyo. Ako na po dyan, lola, na hindi na kayo mapagod na. Sa ating mga tito at tita, pumamano rin ng masaya. Sila ay dapat ding igalang, kasama mula ng tayo ay silang. Mayroon pang mga pinsan, mga kasama mo sa lansangan, kalaro at kasama sa paglaki. Ang pinagsamahan ay marami. Maraming klase ng pamilya sa bahay. Iba-iba ang kasama, minsan nasa malayo sa ina. O kaya naman ay wala na si ama. May nakatira kasama ang lola at lolo. May lumaki sa tiya at tiyo. Alam mo bang mayroon mga dalawang ama o di kaya parehong ina ang kasama? May pamilya rin sa labas ng pamilya. Mga kaibigan mo na kasuporta. Mga guro kasing kasamang magtuto. Basta may pag-ibig pamilya na ito. Ano-ano ang mga klase ng pamilya? Lahat sila tulad ay saya. Laging igalang at mahalin dahil sila ang nagmamahal sa atin. Kapag tayo ay malungkot o takot, ang ligaya ay sa pamilya ay ipon. Sa kanila tayo tatakbo at iyakap ng todo at buong buo. Naintindihan ba mga bata ang ating tula? Ano-ano kaya mga iba't ibang uri ng pamilya? Tama, merong masaya at meron din malungkot. Tama, meron din nakatira sa lolo at lola. Mahal niyo ba ang inyong mga pamilya? Tama, dapat mahalin natin ang ating mga pamilya sapagkat sila ay nagmamahal din sa atin, nagbibigay ng buhay, at nagbibigay ng mga pangangailangan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating aralin wika. Ito ang panghalip panahon. Ngayon, meron akong talata dito at aking babasahin.
dapat kayo ay makinig upang mapansin nyo ang kaibahan na nasa talata. Isang araw ay masaya siya naghanda si Angelica sa pag-alis. Mamamasyal siya sa mall kasama niya ang kanyang mga kapatid, sina Shane, Sofia, Alea, at Nicole. Sina Angelica, Shane, Sofia, Alea, at Nicole ay manunood ng sine. Sabik na sabik sinang Angelica, Shane, Sofia, Alea, at Nicole na panuorin ang palabas. Ano ang napansin niyo sa binasag talata? Ito ba ay naging madali ba ang pagbasa nito? Tama, hindi. Ano ang napansin niyo? Tama, ang mga pangalan ay palagi nababanggit paulit-ulit. Ngayon, naroon ako isa pang babasahin at dapat mapansin niyo ang kaibahan nito. Isang araw ay masaya siyang naghahanda si Angelica sa pag-alis. Mamamasyal siya sa mall kasama niya ang kanyang mga kapatid na sina Shane, Sofia, Alea, at Nicole. Sila ay manunood ng sine. Sabik na sabik silang panoorin ang bagong palabas. Ngayon, ano naman ang napansin niyo sa pangalawang talata na binasa ko? Tama, ang ikalawang talata mas madaling basahin at mas nauunawaan. Ito ay dahil sa panghalip panahon. Ito ay dahil sa paggamit ng mga panghalip. Ang panghalip ay salitang panghalili o pamalit sa pangalan upang hindi pa ulit-ulit ang mga pagbanggit ng pangalan. Gaya nung binasa ko, nung unang binasa ko ay paulit-ulit at yung ikalawa ay mas nauunawaan at hindi pa ulit-ulit ang pagbanggit ng mga pangalan. Kung ang pangalan na pinapalitan ay pangalan ng tao, ang tawag dito ay panghalip panahon. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ako, ikaw, siya, ko, mu, kayo, at sila. Ang panghalip panahon ay may kailangan na tumutukoy sa dami o bilang ng taong nagsasalita, kinakausap, o pinag-uusapan. Maaari ito isahin o maramihan. Isahin ang panghalip panahon kung tumutukoy lamang sa isa bilang ng pangalan ng tao. Ang halimbawa nito ay ako, ikaw, at siya. Halimbawa, ako ang naatasang umawit sa palatuntunang bukas. Ito ay isang halimbawa na panghalip panahon. Samantala, maramihan ang panghalip panahon kapag ang pangalan ng tao ay pinapalitan ay higit sa isang bilang. Ang halimbawa nito ay kami, kayo, at tayo. Meron din isang halimbawa. Tayo naman ang mag-aayos ng entablado. Ito ay isang maramihan na panghalip panahon. Naiintindihan ba mga bata? Magaling na din yung naiintindihan. Ngayon naman ay meron tayo isang aktibidad na gagawin. Ito ay by group. 5 dapat sa isang grupo. Ang gagawin nyo lang ay punan ang angkop na panghalip ang mga pag-usap. Piliin ang gustong sagot. Ngayon, tayo magsisimula sa ating aktibidad. Una kaya ang sagot nito. Basahin natin mga bata. Si Mark ay magalang na bata. Siya ay palaging nagmamano sa nakakatanda. Ano kaya ang sagot dito? Russell? Tama. Ang sagot dito ay siya. Dumako naman tayo sa pangalawa. Bumili si Eric ng bagong laruan. Sa kanila ang laruang kotse na nasa ibabaw ng mesa. Ano kaya ang sagot dito? Tama. Ang sagot dito ay kanya. Pangatlo,
Magkaibigan ko sina Pearl at Marcel. Sila ay mababait. Ano kaya ang sagot? Tama, easy. Ang sagot dito ay sila. Ngayon, sa pang-apat naman tayo. Ako, si Mama, at si Papa ay pupunta sa Boracay. Doon, siya, magbabakasyon. Ano kaya ang sagot? Tama. Ang sagot dito ay kami. Ngayon, pumunta naman tayo sa panglima at panghuli. Panglima ako, magkakapatid. Tayo, ako, ang bunso. Ano kaya ang sagot dito? Tama. Ang sagot dito ay ako. Palakpakan naman natin ating mga sarili, mga bata. Naintindihan ba mga bata ang ating aralin ngayong araw? Magaling at meron kayong naintindihan sa ating aralin ngayong araw. Dapat ba natin kahalagan umhalin ang ating pamilya? Tama? Ano nga ulit ang panghalip panao? Tama? Ang panghalip panao ay pinapalitan ang pangalan ng tao. Kagaya ng ako, siya, kami, at sila. Magaling mga bata. At ngayon, meron naman tayong ibang aktibidad na gagawin. Handa na ba kayo mga bata? Magaling at kayo ay handa. Narito ang panuto sa ating aktibidad. Bilugan ang panghalip panao sa bawat bugtong. Pagkatapos ay isulat sa padlang ang sagot sa bugtong. Intindihan mga bata? Ngayon, tayo ay magsisimula. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon, isa-isahin natin sagutan ang narito. Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Ano ang panghalipanao kaya ang narito? Tama, ako. Pangalawa, malambot na parang ulap, kasama ko sa pangangarap. Ano kaya ang panghalipanao narito? Tama, ang panghalipanao narito ay ko. Sino ang tamang sagot? Magaling. Ngayon, sa pangatlo naman tayo. Nagtago si Pedro, labas ang kanyang ulo. Ano kaya ang panghalipanao ang narito? Tama. Ang panghalipanao ang narito ay Pedro. Pang-apat. Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Ano kaya sa tingin nyo ang panghalipanao narito? Tama. Ang narito ay mo. Ang panghalipanao narito ay mo. Panglima at panghuli, kung hindi pa sa leeg pinigilan, hindi pa ako bibigyan. Ano kaya ang sagot? Tama. Ang sagot ay ako. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili mga bata. Magaling mga bata. Ngayon, meron akong takdang aralin at dapat nyo itong sagutin sa inyong bahay. Narito ang panuto. Sumulat ng journal, entry tungkol sa pamilya. Gamitin ang mga sumusunod na tanong bilang gabay sa inyong isusulat. Pakisulat ang narito mga bata. Tapos na ba mga bata? Ngayon ay tapos na ang ating aralin. Tayo ay magsitayo upang manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami ay meron naman natutunan. Salamat sa gabay at pagsusuporta sa amin. Salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat mga bata.
Paalam! Ngayon naman ay meron tayong aktibidad na gagawin. Ito ay by group. Dapat 5 kada grupo. Ang gagawin nyo lang ay punan ang angkop ng pangungusap, ang punan ang angkop ng panghalip ang mga pangungusap. At piliin ang mas sagot. Love, 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 love.